Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 54 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang nakaupo si Arthur sa isang bench katabi si Jasmine, tahimik siyang naghihintay ng kanyang turn upang makuha ang kanyang adventurer license card. Bagamat tapos na ang tensyon ng laban, nananatili pa rin sa kanyang isipan ang matinding laban nila ni Caspian. Napansin ni Jasmine ang katahimikan ni Arthur at mahinahong nagtanong kung ayos lang siya. Ngumiti si Arthur at inamin na sa kabila ng lahat, nag-enjoy siya sa kanilang laban. Naging curious siya at tinanong si Jasmine kung malapit ba sila ni Caspian. Nagbago ang ekspresyon ni Jasmine at may pag-aalinlangang sinabing ang kanyang ama ay may malalim na koneksyon sa Adventurers Guild at si Caspian ay isa sa mga konektado rito, hindi dahil sa personal na ugnayan, kundi dahil sa politika. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang tinawag ng receptionist ang pangalan ni Arthur gamit ang kanyang alias, Evernote. Evernote. Tinulak siya ni Jasmine nang may ngiti upang tumayo. Habang naglalakad papunta sa counter, narinig niya ang mga bulungan ng ibang examinee na nakakita ng kanyang kahanga-hangang laban. Ang iba ay nagtataka kung siya ba ay bata, habang ang iba ay namamangha at sinabing grabe yung laban niya. Pagtapat niya sa counter, magalang siyang binati ng receptionist at inabot ang kanyang license card. Binabati siya sa ngalan ng buong Adventurers Guild ng Kaharian ng Sapin. Habang tinatanggap ni Arthur ang card, naramdaman niyang may bagong yugto ng buhay ang nagsisimula. Sa paglabas niya, nilapitan siya ng isa sa mga dating nagbubulungan at binigyan siya ng thumbs up, isang simpleng senyas ng respeto. Ipinakita ni Jasmine ang sarili niyang adventurer card at may ngiting sinabi, "Isa ka na sa amin." Sa isipan ni Arthur, bilang si Note, malaya na siyang iwan ang pagkatao ni Arthur Lewin at ang mga responsibilidad na nakakabit dito. Gayunman, ang laban niya kay Caspian ay naging isang paalala. Masyado siyang nakatutok sa pag-aaral ng magic ng mundong ito, kay Sylvia, sa Beast Will, at sa elemental magic, na nakalimutan na niya ang orihinal niyang lakas, ang marahas ngunit pulidong pakikipaglaban gamit ang ki. Sa mundong ito, wala siyang limitasyon. Kaya't napaisip siya, ipagpapatuloy ba niya ang landas ng mahika o babalik sa kakayahang minsan na niyang pinakagalingan? Habang naglalakad, aksidenteng nabangga niya si Elijah, isa rin sa mga examinee na nagbe-rank ng hindi na kailangan pang lumaban. Humingi ng paumanhin si Arthur at tinanggap naman ito ni Elijah. Biglang dumating si Lucas, isa pang B-rank adventurer na mayabang at mapangmataas. Nagbiro ito na parang may sikretong pagpupulong para sa mga bagong B-class adventurers at tila nagselos. Sumagot si Arthur ng sarkastiko, tinutukso si Lucas sa kanyang ugaling parang bata. Ininsulto ni Lucas si Arthur at Elijah, sinabing kahit pareho sila ng rank, hindi sila pantay. Tinawag niyang commoners ang dalawa at sinabing sila ang nasa pinakababa ng ranggo. Matapos silang balyahin, lumakad siyang paalis. Sa isipan ni Arthur, tinawanan lang niya ito at tinawag na klitsch na asal ng isang nakakainis na side character. Bumalik si Jasmine at nagtanong kung ano ang nangyari. Tinuro sana ni Arthur si Elijah, pero agad itong nawala. Iniba na lang niya ang usapan at tinanong kung may plano na si Jasmine. Sa halip na karaniwang quests mula sa bulletin board, inimbitahan siya ni Jasmine sa isang maseryosong lakad. Tumungo sila sa portal papuntang Beast Glades. Sa harap ng portal, humingi ng permit o lisensya ang mga gwardiya. Ipinakita nila ang kani-kanilang adventurer card at pinayagang makapasok. Tinanong ni Jasmine kung kailangan pa ni Arthur ng mga gamit. Ngunit sagot nito ay nakapaghanda na siya para sa isang linggo. Pagpasok nila sa portal, bumungad ang mapayapang tanawin ng Beast Glades. Tila tahimik ito kumpara sa inaasahan ni Arthur. Ipinaliwanag ni Jasmine na malapit sila sa isang outpost sa paanan ng Grand Mountains, isang lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga low-rank adventurer upang magsanay at mangalap ng sangkap para sa quests. Tinuro pa ni Jasmine ang isang halimaw at sinabing ginagamit ang likido mula sa scent glands nito sa paggawa ng mga potion at elixir, kaya't palaging may pangangailangan para sa kanila. Biglang lumundag si Sylvie,
ang bond ni Arthur mula sa kanyang balikat at sinimulang habulin ang isang fox-type beast na naglalabas ng napakaraming mana. Tinawag siya ni Arthur ngunit sumagot lang si Sylvie sa kanilang bond, kainin yon, maging malakas. Natawa si Jasmine at sinabi na tila sabik si Sylvie sa mga hayop na may mataas na mana level. Tinanong niya si Arthur kung gusto nitong habulin si Sylvie, ngunit sinagot niya na okay lang dahil ramdam pa rin niya ito sa pamamagitan ng kanilang bond. Ipinaliwanag ni Jasmine na dahil sa siksik na ambient mana sa Beast Glades, mas mahaba ang range ng kanilang koneksyon. Tumango si Arthur at sinabing handa na siya. Paalala ni Jasmine, aabutin ng isang araw ang kanilang unang destinasyon at mas delikado ang lugar kapag gabi. Bigla siyang tumakbo gamit ang wind magic at nagbiro kay Arthur na habulin siya. Tumakbo rin si Arthur habang nakatingin kay Sylvie sa malayo. Sa kanyang isipan, naisip niya, ganito kaya ang pakiramdam ng mga magulang habang pinapanood ang anak nilang unang beses na papasok sa eskwela. Sa isang tahimik na dasal para sa kaligtasan ni Sylvie, tumakbo na rin si Arthur sa bagong hamon na naghihintay sa kanila, at dito nagtatapos ang chapter 54 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.